Genesis chapter 46. At si Israel ay naglakbay na dala ang lahat niyang tinatangkilik at napasa Beersheba at naghandog ng mga hain sa Diyos na kaniyang amang si Isaac. At kinausap ng Diyos si Israel sa mga panaginip sa gabi at sinabi, "Jacob, Jacob," at sinabi niya, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Ako'y Diyos, ang Diyos ng iyong ama. Huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto, sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Ehipto, at tunay na iaahon kita uli at ipapatong ni Jose ang kanyang kamay sa iyong mga mata." At bumangon si Jacob mula sa Beersheba, at dinala ng mga anak ni Israel si Jacob na kanilang ama at ang kanilang mga bata at ang kanilang mga asawa sa mga kariton na ipinadala ni Paraon kay Jacob. At kanilang dinala ang kanilang mga hayop at ang kanilang mga pag-aari na kanilang inimpok sa lupain ng Kanaan, at napasa Ehipto si Jacob at ang buong binhi niya na kasama niya. Ang kanyang mga anak na lalaki at babae, at ang mga anak na lalaki at babae ng kanyang mga anak na kasama niya, at ang kanyang buong binhi ay dinala niyang kasama niya sa Ehipto. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Israel na napasa Ehipto, ni Jacob at ng kanyang mga anak. Si Ruben na anak na panganay ni Jacob. At ang mga anak ni Ruben, si Hanok at si Palu at si Herson at si Carmi. At ang mga anak ni Simeon, si Jemuel at si Hamin at si Ohad at si Jakin at si Sohar at si Saul na anak ng isang babaeng taga-Kanaan. At ang mga anak ni Levi, si Gerson, si Koat at si Merari. At ang mga anak ni Juda, si Er at si Onan at si Sela at si Pares at si Zara. Ngunit si Er at si Onan ay namatay sa lupain ng Kanaan. At ang mga anak ni Pares, si Hezron at si Hamul. At ang mga anak ni Isakar, si Tola at si Puwa at si Job at si Simron. At ang mga anak ni Sabulun, si Sered at si Elon at si Jalel. At ito ang mga anak ni Leah na kaniyang ipinanganak kay Jacob sa Padan Aram, 10 ng kanyang anak na babaeng si Dina. Ang lahat ng taong kanyang mga anak na lalaki at babae ay 33. At ang mga anak ni Gad, si Sipion at si Agi, si Suni at si Esbon, si Heri at si Arodi at si Areli. At ang mga anak ni Aser, si Jima at si Ishwa at si Ishwi at si Beria at si Sera na kanilang kapatid na babae, at ang mga anak ni Beria, si Hever at si Malchel. Ito ang mga anak ni Silpa na siyang ibinigay ni Laban kay Leah na kanyang anak na babae, at ang mga ito ay kanyang ipinanganak kay Jacob na 16 na tao. Ang mga anak ni Raquel na asawa ni Jacob, si Jose at si Benjamin. At kay Jose ay pinanganak sa lupain ng Ehipto, si Manases at si Ephraim, na ipinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Potipera na saserdote sa On. At ang mga anak ni Benjamin, si Bela at si Betcher at si Asbel, si Gera at si Naaman, si Ehi at si Ros, si Mupim at si Hupim at si Ard. Ito ang mga anak ni Raquel na ipinanganak kay Jacob, lahat ay 14. At ang mga anak ni Dan, si Husim. At ang mga anak ni Neptali, si Jasel at si Guni, at si Jeser at si Shilem. Ito ang mga anak ni Bilha na siyang ibinigay ni Laban kay Raquel, na kanyang anak, at ang mga ito ang ipinanganak niya kay Jacob. Lahat ng tao ay 7. Lahat na tao na sumama kay Jacob sa Ehipto, na nagsilabas sa kanyang mga balakang,
bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, ang lahat ng tao ay 66. At ang mga anak ni Jose na ipinanganak sa kanya sa Ehipto ay 2 katao. Ang lahat ng tao sa sambahayan ni Jacob na napa sa Ehipto ay 70. At pinagpauna niya si Juda kay Jose upang ituro ang daan na patungo sa Goshen. At sila'y nagsidating sa lupain ng Goshen. At inihanda ni Jose ang kanyang karo at sumampang sinalubong si Israel na kanyang ama sa Goshen. At siya'y humarap sa kanya at yumakap sa kanyang liig at umiyak sa kanyang liig na matagal. At sinabi ni Israel kay Jose, "Ngayoy mamamatay na ako, yamang nakita ko na ang iyong mukha na ikaw ay buhay pa." At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa sangbahayan ng kanyang ama, "Ako'y aahon at aking sasaysayin kay Paraon at aking sasabihin sa kanya ang aking mga kapatid at ang sambahayan ng aking ama na nangasa lupain ng Kanaan ay naparito sa akin. At ang mga lalaki ay mga pastor sapagkat sila'y naging tagapag-alaga ng hayop. At kanilang dinala ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik. At mangyayaring pagkatatawagin kayo ni Paraon ay sasabihin, ano ang inyong hanap buhay? Na inyong sasabihin, ang inyong mga lingkod ay naging tagapag-alaga ng hayop mula sa aming pagkabata hanggang ngayon, kami at ang aming mga magulang, upang kayo'y matira sa lupain ng Goshen, sapagkat bawat pastor ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo." Chapter 47. Nung magkagayoy pumasok si Jose at isinaysay kay Paraon at sinabi, "Ang aking ama at ang aking mga kapatid at ang kanilang mga kawan at ang kanilang mga bakahan at ang lahat nilang tinatangkilik ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan at narito sila'y nasa lupain ng Goshen." At sa kanyang mga kapatid ay nagsama siya ng 5 lalaki at mga iniharap niya kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga kapatid, "Ano ang inyong hanap buhay?" At kanilang sinabi kay Paraon, "Ang inyong mga lingkod ay mga pastor, kami at gayon din naman ang aming mga magulang." At kanilang sinabi kay Paraon, "Upang makipamayan sa bayang ito ay naparito kami, sapagkat walang makain ang mga kawan ng inyong mga lingkod dahil sa ang kagutom ay mahigpit sa lupain ng Kanaan. Ngayon nga ay sinasamo namin sa iyo na pahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay tumahan sa lupain ng Goshen." At sinalita ni Paraon kay Jose na sinasabi, "Ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay naparito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harap mo. Sa pinakamabuti sa lupain ay patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid. Sa lupain ng Goshen, patirahin mo sila. At kung may nakikilala kang mga matalinong lalaki sa kanila, ay papamahalain mo sa aking hayop." At ipinasok ni Jose si Jacob na kanyang ama at itinayo niya sa harap ni Paraon at binasbasan ni Jacob si Paraon. At sinabi ni Paraon kay Jacob, "Ilan ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay?" At sinabi ni Jacob kay Paraon, "Ang mga araw ng mga taon ng aking pakikipamayan ay 130 taon. Kaunti at masasama ang mga naging araw ng mga taon ng aking buhay, at hindi umabot sa mga araw ng mga taon ng buhay ng aking mga magulang sa mga araw ng kanilang pakikipamayan." At binasbasan ni Jacob si Paraon at umalis sa harapan ni Paraon. At itinatag ni Jose ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at sila'y binigyan ng pag-aari sa lupain ng Ehipto, sa pinakamabuti sa lupain ng Ramses gaya ng iniutos ni Paraon. At pinakain ni Jose ng tinapay ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa kani-kaniyang sambahayan.
At walang tinapay sa buong lupain, sapagkat ang kagutom ay totoong malala, na anupat ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng Kanaan ay nanglulupaypay dahil sa kagutom. At tinipon ni Jose ang lahat ng salapi na nasumpungan sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Kanaan dahil sa trigong kanilang binibili, at ipinasok ni Jose ang salapi sa bahay ni Paraon. At nang ang salapi ay maubos na lahat sa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Kanaan, ay naparoon kay Jose ang lahat ng mga taga-Ehipsyo at nagsabi, "Bigyan mo kami ng tinapay, sapagkat bakit kami mamamatay sa iyong harap, dahil sa ang aming salapi ay naubos." At sinabi ni Jose, "Ibigay ninyo ang inyong mga hayop, at bibigyan ko kayo dahil sa inyong mga hayop kung naubos na ang salapi." At kanilang dinala ang kanilang mga hayop kay Jose, at binigyan sila ni Jose ng tinapay na pinakapalit sa mga kabayo at sa mga kawan at sa mga bakahan, at sa mga asno, at kaniyang pinakain sila ng tinapay na pinakapalit sa kanilang lahat na hayop sa taong yaon. At nang matapos ang taong yaon ay naparoon sila sa kanya ng 2 taon, at kanilang sinabi sa kanya, "Hindi namin ililihim sa aming Panginoon na kung paanong ang aming salapi ay naubos at ang mga kawan ng hayop ay sa aking Panginoon. Wala nang naiiwan sa paningin ng aking Panginoon, kundi ang aming katawan at ang aming mga lupa. Bakit nga kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming lupain? Bilhin mo ng tinapay kami at ang aming lupa, at kami at ang aming lupa ay paaalipin kay Paraon. At bigyan mo kami ng binhi upang kami ay mabuhay at huwag mamatay, at ang lupa ay huwag masira." Sa ganito'y binili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para kay Paraon, sapagkat ipinagbili ng bawat isa sa mga Ehipsyo ang kanyang bukid, dahil sa ang kagutom ay totoong mahigpit sa kanila, at ang lupain ay naging kay Paraon. At tungkol sa mga tao ay kanilang ibinago sila sa mga bayan mula sa isang dulo ng hangganan ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo. Ang lupa lamang ng mga saserdote ang hindi niya nabili, sapagkat ang mga saserdote may bahagi kay Paraon, at kanilang kinakain ang kanilang bahagi na ibinibigay sa kanila ni Paraon, kaya hindi nila ipinagbili ang kanilang lupa. Nang magkagayo, sinabi ni Jose sa bayan, "Narito, aking binili kayo ng araw na ito at ang inyong lupa para kay Paraon. Narito, ito ang ipangbibinhi ninyo at inyong hahasikan ang lupa. At mangyayari sa pag-aani ay inyong ibibigay ang 5 bahagi kay Paraon at ang 4 na bahagi ay sa inyo. Sa binhi ng bukid at sa inyong pagkain at sa inyong mga kasambahay at pinakapagkain sa inyong mga bata." At kanilang sinabi, "Iyong iniligtas ang aming buhay. Makasumpong nawa kami ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon at kami ay maging mga alipin ni Paraon." At ginawang kautusan ni Jose sa lupain ng Ehipto sa araw na ito na mapapasa kay Paraon ang 5 bahagi, liban lamang ang lupa ng mga saserdote na hindi naging kay Paraon. At si Israel ay tumahan sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng Goshen, at sila'y nagkaroon ng mga pag-aari roon at pawang sagana at totoong dumami. At si Jacob ay tumira sa lupain ng Ehipto na 17 taon, kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay ay 147 taon. At ang panahon ay lumalapit na dapat nang mamatay si Israel, at kanyang tinawag ang kanyang anak na si Jose, at sinabi niya sa kanya, "Kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ilagay mo, isinasamo ko sa iyo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at pagpakitaan mo ako ng kaawaan at katotohanan. Isinasamo ko sa iyong huwag mo akong ilibing sa Ehipto. Kundi pagtulog kong kasama ng aking mga magulang, ay dadalhin mo ako mula sa Ehipto at ililibing mo ako sa kanilang libingan." At kaniyang sinabi,
aking gagawin ang gaya ng iyong sabi. At kanyang sinabi, sumumpa ka sa akin, at sumumpa siya sa kanya, at yumukod si Israel sa uluunan ng higaan. Chapter 48. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinabi ng isa kay Jose, narito ang iyong ama ay may sakit, at kanyang ipinagsama ang kaniyang dalawang anak, si Manases at si Ephraim. At may nagsaysay kay Jacob at nagsabi, narito, pinaparituhan ka ng anak mong si Jose, at si Israel ay nagpakalakas at umupo sa higaan. At sinabi ni Jacob kay Jose, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay napakita sa akin sa luz sa lupain ng Kanaan, at binasbasan ko ako. At sinabi sa akin, narito palalaguin kita at pararamihin kita, at gagawin kitang isang kapisanan ng mga bayan, at aking ibibigay ang lupaing ito sa iyong lahi pagkamatay mo, na pinakaari magpakailanman. At ang iyong dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin. Si Ephraim at si Manases, gaya ni Ruben at ni Simeon, ay magiging akin. At ang iyong mga anak, na iyong mga naging anak na sumunod sa kanila, ay magiging iyo. Sila'y tatawagin ayon sa pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. At tungkol sa akin, nang ako'y dumating mula sa Padan, si Raquel ay namatay sa akin sa lupain ng Kanaan, sa daan. Nang kulang pa ng kaunti upang dumating sa Ephrata, at aking inilibing siya roon sa daan ng Ephrata na siya ring Bethlehem. At nakita ni Israel ang mga anak ni Jose at sinabi, sino-sino ito? At sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila'y aking mga anak, na silang mga ibinigay ng Diyos sa akin dito. At kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyo na iyong dalhin sila rito sa akin at sila'y aking babasbasan. Ang mga mata nga ni Israel ay malabo na dahil sa katandaan, nanupat hindi na siya makakita, at kanyang inilapit sila sa kanya at sila'y kanyang hinagkan at niyakap. At sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko akalaing makita ang iyong mukha, at narito, ipinakita sa akin ng Diyos, pati ng iyong binhi. At sila'y pinagkuha ni Jose sa pagitan ng kanyang mga tuhod, at siya'y nagpatira pa sa lupa. At kapwa dinala ni Jose si Ephraim sa kaniyang kanang kamay sa dakong kaliwang kamay ni Israel, at si Manases sa kaniyang kaliwang kamay sa dakong kanang kamay ni Israel, at inilapit niya sa kanya. At iniunat ni Israel ang kanyang kanang kamay at ipinatong sa ulo ni Ephraim na siyang bunso. Ang kanyang kaliwang kamay ay sa ulo ni Manases, na pinapatnubayang sadya ang kanyang mga kamay, sapagkat si Manases ang panganay. At kaniyang binasbasan si Jose at sinabi, ang Diyos na sa harap niya ay lumakad, ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito. At tawagin nawa sila sa aking pangalan at sa pangalan ng aking mga magulang na si Abraham at si Isaac, at magsidami nawa silang totoo sa ibabaw ng lupa. At nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ay minasama niya at tinaas niya ang kamay ng kaniyang ama upang ilipat sa ulo ni Manases mula sa ulo ni Ephraim. At sinabi ni Jose sa kanyang ama, hindi ganyan, ama ko, sapagkat ito ang panganay. Ipatang mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo. At tumanggi ang kanyang ama at sinabi, talastas ko anak ko, talastas ko. Siya man ay magiging isang bayan, at siya man ay magiging dakila. Gayunmay ang kanyang kapatid na bata ay magiging lalong dakila sa kanya, at ang kanyang binhi ay magiging isang makapal na bansa.
At kanyang binasbasan sila ng araw na iyon na sinasabi, sa iyo magbabasbas ang Israel, na magsasabi, gawin ka nawa ng Diyos na gaya ni Ephraim at gaya ni Manases, at kanyang ipinagpauna si Ephraim bago si Manases. Sinabi ni Israel kay Jose, narito ako'y namamatay, ngunit ang Diyos ay isa sa inyo, at dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang. Bukod dito'y binigyan kita ng isang bahaging higit kaysa sa iyong mga kapatid na aking kinuha ng aking tabak at ng aking busog sa kamay ng Amoreo. Chapter 49. At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, magpipisan kayo upang maisaysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Magpipisan kayo at kayo'y makinig, kayong mga anak ni Jacob, at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimula ng aking kalakasan. Siyang kasakdalan ng kamahalan, at siyang kasakdalan ng kapangyarihan. Kumukulong parang tubig na umaawas, hindi ka magtataglay ng kasakdalan. Sapagkat sumampa ka sa higaan ng iyong ama, hinamak mo nga, sumampa sa aking higaan. Si Simeon at si Levi ay magkapatid, mga almas na marahas ang kanilang mga tabak. O kaluluwa ko, huwag kang pumasok sa kanilang payo. Sa kanilang kapisanan ay huwag kang makiisa, kaluwalhatian ko. Sapagkat sa kanilang galit ay pumatay ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay pumutol ng hita ng baka. Sumpain ang kanilang galit sapagkat mabangis, at ang kanilang pag-iinit sapagkat mabagsik, aking babahagihin sila sa Jacob, at aking pangangalatin sila sa Israel. Judah, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay magpapahinga sa lieg ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Huday isang anak ng leon mula sa panghuhuli. Anak ko, umahon ka. Siya'y yumuko, siya'y lumugmok na parang leon, at parang isang leyong babae, sinong gigising sa kanya. Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Juda, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kaniyang mga paa, hanggang sa ang Shilo ay dumating at sa kanya tatalima ang mga bansa. Na itatali ng kanyang batang asno sa puno ng ubas, at ang guya sa kanyang asno sa puno ng piling ubas. Nilabhan niya ang kanyang suot sa alak at ang kanyang damit sa katas ng ubas. Ang kanyang mga mata ay namumula sa alak at ang kanyang mga ngipin ay mamumuti sa gatas. Si Zabulon ay tatahan sa daungan ng dagat, at siya'y magiging daungan ng mga sasakyan, at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang Sidon. Si Isakar ay isang malakas na asno na lumulugmok sa gitna ng mga tupahan, at nakakita siya ng dakong pahingahang mabuti at ng lupang kaaya-aya, at kanyang iniyukod ang kanyang balikat upang pumasan at naging aliping mga atag. Si Dan ay hahatol sa kanyang bayan, gaya ng isa sa angkan ni Israel. Si Dan ay magiging ahas sa daan at ulupong sa landas, na nangangagat ng mga sakong ng kabayo na anupat nahuhulog sa likuran ang sakay na yaon. Aking hinintay ang iyong pagliligtas, o Panginoon. Si Gad ay hahabulin ng isang pulutong, ngunit siya ang hahabol sa kanila. Hinggil kay Aser ay lulusog ang tinapay niya at gagawa ng masasarap na pagkain. Si Neptali ay isang usang babaeng kawala. Siya'y nagbabadya ng maririkit na pananalita. Si Jose ay sangang mabunga na nasa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader. Pinamanglaw siya ng mga mamamana at pinanad siya at inusig siya. Ngunit ang kanyang busog ay nanahan sa kalakasan
at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay. Sa pamamagitan ng mga kamay ng mga kapangyarihan ni Jacob, na siyang pinagmulan ng pastor, ang bato ng Israel. Sa pamamagitan nga ng Diyos na iyong Ama, na siyang tutulong sa iyo, at sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat na siyang magpapala sa iyo, ng pagpapala ng langit sa itaas, pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata. Ang mga basbas ng iyong ama na humigit sa basbas ng aking mga kanunuan hanggang sa wakas ng mga burol na walang hanggan. Mga papa sa ulo ni Jose at sa tuktok ng ulo niya na bukod tangis sa kanyang mga kapatid. Si Benjamin ay isang lobo na mga agaw. Sa kinaumagahay kanyang kakanin ang huli, at sa kinahapunan ay kanyang babahagihin ang samsam. Ang lahat ng ito ang 12 angkan ng Israel, at ito ang sinalita ng ama nila sa kanila, at sila'y binasbasan. Bawat isa'y binasbasan ng ayon sa basbas sa kani-kaniya. At kaniyang pinagbilin sa kanila, at sinabi sa kanila, ako'y malalakip sa aking bayan, ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang. Sa yungib na nasa parang ni Efron na Heteo, sa yungib na nasa parang ng Makpela na nasa tapat ng Mamre, sa lupain ng Kanaan, na binili ni Abraham na kalakip ng parang kay Efron na Heteo na pinakaaring libingan. Na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa, na doon nila inilibing si Isaac at si Rebeka na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Leah. Sa parang at sa yungib na nandoon na binili sa mga anak ni Het. At nang matapos si Jacob na makapagbilin sa kanyang mga anak, ay kanyang itinaas at itinikom ang kanyang mga paa sa higaan, at nalagot ang hininga, at nalakip sa kanyang bayan. Chapter 50. At yumakap si Jose sa mukha ng kanyang ama, at umiyak sa ibabaw niya, at hinalikan niya siya. At iniutos ni Jose sa kanyang mga lingkod na manggagamot na imbalsamahin ang kanyang ama, at inimbalsama ng mga manggagamot si Israel. At 40 araw ang ginanap sa kanya sapagkat gayon ginaganap ang mga araw ng pag-imbalsama, at tinangisan siya ng mga Ehipsyo ng 70 araw. At nang makaraan ang mga araw ng pag-iyak, sa kanya ay nagsalita si Jose sa sambahayan ni Paraon na sinasabi, kung ngayon nakasumpong ako ng biyaya sa inyong mga mata, ay salitain ninyo, isinasamok sa inyo sa mga pakinig ni Paraon na inyong sabihin, pinanumpa ako ng ama ko na sinasabi, narito, ako'y namamatay, sa libingan ng aking hinukay sa akin sa lupain ng Kanaan, ay doon mo ako ililibing. Ngayon nga'y pahintulutan ninyo akong umahon, sinasamo ko sa inyo, at aking ililibing ang aking ama, at babalik uli ako. At sinabi ni Paraon, umahon ka at ilibing mo ang iyong ama, ayon sa kanyang ipinasumpa sa iyo. At umahon si Jose upang ilibing ang kanyang ama, at kasama niyang umahon ang lahat ng lingkod ni Paraon, ang mga matanda sa kanyang sambahayan at ang lahat ng matanda sa lupain ng Ehipto. At ang buong sambayan ni Jose at ang kaniyang mga kapatid at ang sambahayan ng kanyang ama, ang kanila lamang mga bata at ang kanilang mga kawan at ang kanilang bakahan ang iniwan nila sa lupain ng Gosen. At umahong kasama niya ang mga karo at mga nangangabayo, at yaoy naging totoong malaking pulutong. At sila'y dumating sa giikan ni Atad na nasa dako pa roon ng Jordan, at doon na naghuy sila ng malakas at kapait-pait na panaghoy, at kaniyang pinanangisan ang kanyang ama na 7 araw. At nang makita ng mga nananahan sa lupang yaon ng mga Kanineyo ang panaghoy sa giikan ni Atad, ay kanilang sinabi, ito'y isang
kahambal-hambal na panaghoy ng mga Ehipsyo, kaya't ang pangalang itinawag ay Abel Misraim na sa dako paroon ng Jordan. At ginawa sa kanya ng kanyang mga anak ang ayon sa iniutos sa kanila, sapagkat dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Kanaan at inilibing siya sa yungib ng Macpela na binili ni Abraham 10 ng parang na pinakaaring libingan kay Efron Heteo sa tapat ng Mamre. At bumalik si Jose sa Ehipto, siya at ang kaniyang mga kapatid at ang lahat ng umahong kasama niya sa paglilibing sa kanyang ama, pagkatapos na maibilibing ang kanyang ama. At nang makita ng mga kapatid ni Jose na ang kanilang ama ay namatay, ay kanilang sinabi, "Marahil si Jose ay mapupuot sa atin at lubos na gagantihin sa atin ang buong kasamaan na ating ginawa sa kanya." At ipinasabi nila kay Jose, "Iniutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan, at ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama." At si Jose ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. At naparoon ang kaniyang mga kapatid naman at nagpatira pa sa harap niya. At kanilang sinabi, "Narito kaming iyong mga lingkod." At sinabi ni Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong pinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kaya huwag kayong matakot. Aking pakakainin kayo at ang inyong mga bata." At kanyang inaliw sila at kanyang pinagsalitaan sila na may kagandahang loob. At si Jose ay tumahan sa Ehipto, siya at ang sambahayan ng kanyang ama, at si Jose ay nabuhay ng 110 taon. At nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa 3 salin ng lahi. Ang mga anak man ni Makir na anak ni Manase ay pinanganak sa mga tuhod ni Jose. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y namamatay, ngunit tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadalhin kayo mula sa lupaing ito hanggang sa lupain ng kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob." At ipinasumpa ni Jose sa mga anak ni Israel na sinasabi, "Tunay na dadalawin kayo ng Diyos at inyong iaahon ang aking mga buto mula rito." Sa gayoy namatay si Jose na may 110 taon at kanilang inimbalsamo siya at siya inilagay sa isang kabaong sa Ehipto.